Sabi ng Acts 2:42, they devoted themselves to the apostles' teaching. Pag sinabing devotion, ibig sabihin may dedication, commitment, consecration, enthusiasm. Hindi sila napipilitan. Hindi sila half-hearted. Kundi there was fire in their hearts. They'll do everything makasama lang. Sa panahon ngayon, wag talaga tayong tamad. Wag yung convenience lang tayo after. Dahil God is not after our convenience, our comfort. Gusto ng Lord makita yung nilalabanan natin yung katamaran, yung nilalabanan natin yung sama ng pakiramdam. Kasi kung magpapatalo tayo sa sakit, sa karamdaman, talo tayo. Yes, there are times na we need to take some rest, pero iba pa rin yung may drive ka at nakikita yun ni God na kahit may babayaran kang presyo, physically, mentally, financially, go ka lang kasi mas mahal mo ang Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Glory to Jesus! At habang tayo po ay nakatayo sa presensya ng Lord, let's open our Bibles in the book of Acts, chapter 42 chapter 2 at atin pong babasahin mula po verse 42 hanggang verse 47. Let's all together read the Word of God. Are you ready, people of God? Amen. So let's read. They devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of the bread and to prayer. Everyone was filled with awe, and many wonders and miraculous signs were done by the apostles. All the believers were together and had everything in common. Selling their possessions and goods, they gave to anyone as he had need. Every day, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. Last sentence, and the Lord added to their number daily those who were being saved. And the Lord has blessed the reading of His Word. Palakpakan po natin ng Panginoon. Kamayan niyo po inyong katabi. Sabihin niyo po, I'm glad you're here. Amen. Sige po, tayong lahat ay makakaupo na. God is good. And all the time, amen. Isang maganda at pinagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa second service ng Jesus is Lord Church, San Marcelino, Malate, Manila. Kada linggo po, meron tayong 3 services, lugar pong ito, and we are located sa 1832 San Marcelino Street, Malate, Manila, gitna po ng Nakpil Street at Remedios Street. Kaya kung kayo po malapit lamang at nandyan lang kayo as aming kapitbahay, please come and join us every Sunday. Meron po kaming 3 services, isa pong 7:30 ng umaga, ngayon po yung 10:30 at mamaya po 2:00 ng hapon. At ito po ay para sa ating Panginoon, no? Wala tayong itinataas na anumang relihiyon o denominasyon, isa lang po textbook natin, the Bible. At tayo po ay nagnanasa na mabuhay sa gitna ng kalooban ng Lord, kaya walang humpay ang ating pag-aaral, pagsasaliksik ng salita ng Diyos, hindi lamang para madagdagan ang ating kaalaman, kundi maisapamuhay po natin. Amen po ba? Kaya po, come and join us every Sunday and expect great things from the Lord. Palakpakan nga po natin ng Lord. Hallelujah! So ngayong buwan po ay alam na alam ko, kahit ngayon lang ako nagturo for the month of February ngayong Sunday kasi past 2 Sundays po ako po ay nasa ibang chapters ng GIL for God's Glory. Pero alam nyo na ang ating tema ngayong buwan, Revival, a call to passionate love. Kung last month po, Revival, a call to absolute consecration. Ngayon naman po, a call to revive our passionate love for God. It doesn't mean na wala tayong passionate love. Ang gusto lang ipunto is dagdagan pa natin. Sabihin mo, more. More. Ayan, dahil po, meron pa yung itataas. Meron pang i-level up yung ating passionate love for God. Lalo na po sa ating mga GIL. Kasi we have our mission, our vision, and our core values. Kaya alam natin na ang bawat GIL people, meron tayong
panalangin na makita itong mga katangiang ito sa atin. Yung P-Life, tandaan nyo pa ba? Dati kasi nire-recite natin yan eh. Natatandaan nyo pa ba yung ating values, ang MBB ng GIL, yung values particularly? Ano na nga yun? Acronym ng P-Life. P-L-I-F-E. Ito yung ating core values. And P stands for? Ayan. And then letter L. Letter I. Letter F. Letter E. Ayan. So ito po yung mga core values ng GIL na atin pong pinagsusumikapang makita sa ating buhay, hindi lamang kada linggo, kundi sa araw-araw ng ating buhay. At alam nyo ba yung kwento niyan? Ang kwento ng ating mga pastor, sila po ay nasa isang hotel for so many nights, no? Sila po ay nagbabalangkas ng panibagong istruktura ng GIL matagal na panahon. Tapos po, naghanap sila ng core values ng GIL, no? Ano yung mga katangian na dapat meron sa mga GIL people? They came up with 100 plus na salita. Mga katangian, mga qualities. Ang dami naman. So, ang ginawa ay pinagsama-sama yung magkakapare-pareho, kaya po, naging 5 na lang. Pero si Sister Dory, the wife of Brother Eddie, ay nag-isip na gawing acronym. Yun pong 5 katangiang yon. Kaya meron tayong tinatawag na P-Life. Pwedeng a pastor's life or a person's life as a GIL. At bawat GIL dapat may passionate love for God. Hindi lang basta love, kundi passionate. Pag sinabing passionate, nag-aalab, nag-aapoy. Yan. Hindi matamlay. Tignan mo yung katabi mo, matamlay ba? Dapat buhay, listo, gising. Yan yung passionate. Ramdam mo na may energy, may vitality, may enthusiasm. Amen? So dapat yung love natin kay God, expressive. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Amen po? So una, passionate love for God. And then yun nga, hindi lang tayo sa Diyos, kundi dahil mahal natin ang Diyos, meron din tayong pagmamahal sa kapwa. At hindi lang din sa salita, kundi may kasamang gawa. Kaya dun sa kapwa, meron tayong love and compassion for others. At meron tayong integridad. Hindi lang tayo may halo sa church. Amen po? Dapat kahit saan may halo tayo. Amen po? Ibig sabihin, mababait tayo. Ibig sabihin, Kristiyano tayo, hindi lang sa loob ng church, kundi kahit sa bahay, sa trabaho, sa eskwelahan, kahit saan tayo, lulutang yung pagiging Kristiyano natin kasi may integridad. Amen po? Andiyan pa kayo? And then letter F is faithfulness. Tayo ay mananampalataya ni Kristo kahit may problema at wala tayong pera. Amen? Tayo ay mananampalataya ni Kristo kahit hindi pa sinasagot ng Lord yung ating prayer. Amen? Dahil meron tayong katapatan. Sagutin man ng Lord yung prayer natin o hindi, Kanya pa rin tayo. Amen po? And then yung E, excellence. Dahil tayo maglilingkod sa Panginoon, hindi pwede na, hindi pwedeng okay na yan, kundi whenever we serve the Lord and we do things for His glory, we give the best. For our God deserves nothing but the best. Amen po? Palakpakan nga po natin ang Lord. Kaya po, ito yung sa buong buwan ng Pebrero, buwan ng pag-ibig, dapat i-highlight natin na meron tayong revival for passionate love for God. Meron na tayo nito, dadagdagan pa natin. Pag-iinitin pa natin, paglalagab-lag, yun. Paglalagab pa natin. For our God deserves nothing but the best. At tayo po ay pwede pang may stretch. Kala mo hanggang ganyan ka lang. Hindi. You can do more. You can be better than that. You can do more for the Lord. Amen po? Kaya napapanahon itong ating passionate love for God to be revived, lalo na't malapit nang dumating ang Panginoon. At saan pa nga ba natin makikita yung pag-uumapoy, paglalagablab ng ating pag-ibig sa Diyos, kundi sa Kanyang salita, particularly sa Book of Acts. Kaya ang topic po natin ngayon ay remaining passionate for God. Sabihin nyo nga po yon.
Ayan yung mga Kailangan may enthusiasm, may buhay na buhay. Parinig niya yung buhay na pagbigkas ng ating title. Very good. Thank you, Lord. So, manatili, no? At hindi nga lang basta manatili, magdagdag pa ng ating show off, ng ating passionate love for God. At ang kinuha ko pong teksto ay ang Book of Acts. Para daw po ma-appreciate natin ang Acts. Sino po rito gustong-gusto niya yung Book of Acts? Naalala ko yung papa ko nung buhay pa siya, kasi siya nga yung unang nagpastor sa pamilya namin. Sabi niya sa akin, Lai, pag January, basahin mo Book of Acts. Aralin mo yung Book of Acts. Kasi nga, andun yung pagbaba ng Santong Espiritu, andun yung grabing pagkilos ng Holy Spirit. Kaya yun yung ginawa ko, lalo na ng mga naunang mga panahon ng aking paglilingkod sa Lord. So, para daw ma-appreciate natin ang Book of Acts, mga gawa sa Bible, try nating tanggalin. So, Matthew, Mark, Luke, John, tapos Romans. Tapos, ang sabi ng Book of Romans, si Pablo, sulat ni Pablo. Kung wala ang Book of Acts, sino si Pablo? Amen po? Saan galing si Pablo? Hindi naman siya kasama sa 12 disciples. Amen po? At ano nangyari? Bakit Romans? Jerusalem Bakit may Romans? Tapos merong 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians. Ano nangyari doon? So para ma-appreciate natin yung Book of Acts, buti na lang may Book of Acts. Para hindi tayo maliligaw kung bakit may Romans, merong Paul. Kasi pala, after ng Panginoong Yesus na bumalik na sa Ama, tinuloy nung kanyang mga disipulo yung kanyang sinimulan. Tapos, ang daming mga prinsipyo, ang daming mga panuntunan, ang daming mga bagay na mababasa natin sa Book of Acts na kapag ginawa natin, even in our current time, yung naranasan nila, pwede pa rin nating maranasan, even on a higher scale. Kasi alam nyo po, walang ending ang Book of Acts. Dahil tayo yung karugtong ng kasaysayan ng pagkilos ng banal na Santong Espiritu. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ng Lord. So sa introduction, the Book of Acts tells us what happened to the disciples after the Lord Jesus was taken up to heaven. At ang Book of Acts, tinatawag din po siyang Acts of the Apostles kasi ito yung ginawa ng mga apostoles ng Panginoon. Kahit nabawasan sila ng isa, kasi nga di ba itong si Judas ay naghudas, at pinalitan siya ni Matias, pero hindi na natiling 12. Yung napuspos ng Santong Espiritu doon sa upper room, they were 120. At mula noon ay dumami yung mga mananampalataya because the disciples continued the work of Jesus. Kaya ano yung ginawa ng mga apostol? Bakit sila dumami? Bakit nakarating yung gospel sa Romans? Sa Rome, sa Ephesus, sa Galatia, sa Thessalonica, sa Colossae. Sino tong si Timoteo? Wala rin naman yan in the gospel. Sino itong si Philemon? Sino yung mga yan? Sino si James? Amantalang sa gospel, itong si James ay kontrapelo kay Jesus, kahit kapatid siya ni Jesus sa laman. At sino yung Judas? Medyo kasi dito sa bago mag-revelation. Iba pala yon, hindi pala yon si Judas Iscariot. Hindi rin siya yung Judas na one of the 12 disciples. Dalawa kasi yung Jude sa disciples ni Jesus. One is Judas Iscariot at si Judas of Thaddeus. Pero iba yung Judas na nagsulat ng isang libro sa Bible bago mag-revelation. Yung pala yung kapatid din ni Jesus sa laman, kasi nagkaanak si Jose at si Maria, dalawa sa kanilang anak, si Santiago or si James at saka si Jude, became a disciple of Jesus after His resurrection. Mababasa natin yon sa latter part ng Bible, lalo na sa Book of Acts. Amen po? Buti na lang may Book of Acts because it tells us the Acts of the Apostles and at the same time, tinatawag din po itong Acts of the Holy Spirit. Grabe yung pagkilos ng banal na Santong Espiritu. Kaya kahit hindi na natin kasama yung 12 disciples o yung mga apostles, kasama naman natin ang Holy Spirit. Tayo na yung
present disciples ng Panginoon. Amen po? At kasama ng Holy Spirit, we can do more in our time today than what they have done. Bakit? Sa atin na yung advanced technology. Sa kanila, ala silang television, radio, and print media. Ala silang social media. Ngayon, meron na. Amen po? So, mas marami tayong magagawa ngayon as compared to then, lalo pat kasama rin natin ang Holy Spirit. Amen po? Palakpakan nga po natin ang ngayon, ang Lord. At habang inaaral ko nga yung Book of Acts, wala lang, the Holy Spirit na meron lang nilagay sa akin ng Holy Spirit na gusto kong i-share sa inyo. Ginawan ko ng acronym yung Acts para alam natin anong meron sa Book of Acts. Number 1, meron ditong kwento about the ascension. Sabihin nyo po, ascension. Ibig sabihin yung pag-akyat ni Jesus pabalik ng langit. Yun yung ascension. Yan. Then, andito rin yung mga commands ni Jesus. Inutos niya at ginawa ng mga disciples sa Book of Acts. Meron din dito, syempre, ang highlight ng Book of Acts, Acts of the Holy Spirit. So, the Holy Spirit, mababasa natin yung kanyang pagkilos, yung kanyang paggalaw. Biro nyo, very clear yung instruction ng Holy Spirit. Nangungusap siya sa mga disipulo. There was a time, there was this prayer meeting. And the Holy Spirit spoke, separate to me Paul and Barnabas because I have a specific assignment for them. So nagpe-prayer meeting, biglang nagsalita ang Holy Spirit at nagbigay ng malinaw na instruction. Paano pa mapalaganap ang salita ng Lord. Diba? So grabe yung presence ng Holy Spirit in the Book of Acts. At huwag tayong malungkot kasi the Holy Spirit is still here with us. Kung gagawin lang natin yung ginawa ng mga disipulo, mararanasan din po natin yung pagkilos ng Santong Espiritu ngayon. Amen po? Do you believe that? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. And then, letter S, ang Book of Acts will tell us paano nakarating yung gospel sa lahat ng lupalop ng daigdig. Mula Jerusalem hanggang Judea, Samaria, and to the uttermost part of the earth. Dito natin yun mababasa sa Book of Acts. Kaya po napakalaga ng aklat ng mga gawa dahil ikinukwento rito ano yung ginawa ng mga disipulo at the same time ano ang ginawa ng banal na Santong Espiritu. Grabe yung kanilang teamwork, yung kanilang unity. The Holy Spirit and the disciples at grabe yung explosion ng Word of God. Nakakainggit. Pero hindi tayo dapat mainggit kasi talaga namang hanggang ngayon kumikilos ang Holy Spirit. Ang tanong, payag ka ba na kasangkapanin ka ng Lord para ituloy yung acts of the disciples, acts of the Holy Spirit in our present time? At hindi ikaw magtuturo na sila, kundi ako. Turo mo yung sarili mo. Ako. Turo mo yung katabi mo. Ikaw. Palakpakan nga po natin ang Lord. So sa Ascension, banggitin ko lang yung mga talata. Acts chapter 1, 9-11. After he said this, he was taken up before their very eyes. Si Jesus po yun. And a cloud hid him from their sight. They were looking intently up into the sky as he was going, when suddenly 2 men dressed in white stood beside them. Men of Galilee, they said, why do you stand here looking into the sky? This same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen him go into heaven. So the Book of Acts tells us paano nakabalik ulit sa langit si Jesus. It happened sa Mount of Olives. Jesus was with his disciples at nagbibigay siya ng instruction hanggang maya-maya'y umaakyat na po yung glorified body ni Jesus. At yung mga disipulo, sinusundan nila ng tingin hanggang sa mga makarating na sa alapaap at natakpan na siya ng ulap. Yung mga disipulo nakatingala pa. Di ba sila na stiff neck? Nakatingala pa sila. Hindi nila namalayan, may 2 anghel ng Diyos ang bumaba. Oh, men of Galilee, ba't nakatingala pa kayo? Kayo mag-alala, babalik ulit yan si Jesus. Kung paanong nakita nyo siyang umakyat, makikita nyo rin siyang bababa. Dahil merong second coming si Lord Jesus. Amen po? Palakpakan nga po natin ng Lord.
So yung kanyang pag-akyat, hindi pag-iwan sa mga disipulo. Kundi ang sabi nga niya sa John chapter 15, it is for your benefit that I go away. I go back to my Father. So that when I go back to the Father, bababa ang Holy Spirit. At siya yung magtutuloy sa sinimulan ng Panginoon. Amen po? So, kahit na the book of Acts tells us na bumalik na sa langit si Jesus, pero ang ganda ng pangako ng Diyos, sinabi ng dalawang anghel, babalik ulit si Jesus. Amen? At, yun nga, hindi lang si Lord Jesus ang bababa, kundi bababa rin ang Holy Spirit. So the command, ano yung utos ni Lord? Acts 1:4-5. On one occasion, while He was eating with them, He gave them this command. Do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. So kausap po dito ni Jesus 500 disciples. Sabi niya, huwag kayong aalis ng Jerusalem. Bagkos, hintayin nyo yung ipinangako ng aking Ama. Dahil kung paanong si John the Baptist ay binautismuhan kayo sa tubig, darating yung araw at malapit na kayo'y mababautismuhan ng Santong Espiritu. Kayo'y mapupuspos. Amen po? Kayo yung instruction ng Lord, wag kayong aalis, babalik ako. Ay, hindi. Wag kayong aalis. Hintayin nyo ang pagbaba ng regalo ng Ama na sinabi ko na sa inyo. And that is the Holy Spirit. Kaya sa Acts chapter 1 verse 8, ito yung sabi ni Jesus, but you will receive when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. At ang Holy Spirit ay bumaba sa chapter 2. At nung bumaba ang Holy Spirit, hindi na siya bumalik ulit sa langit. Hanggang ngayon, kapiling natin si Holy Spirit. Amen po? Kung si Jesus ay Emmanuel, God with us, si Holy Spirit ay God within us. Hello? Ano mas maganda? Diba? Kasi si Jesus, nung nagkatawang tao, limitado siya sa isang lugar sa bawat panahon. Amen? Andito siya, halimbawa, si Lord Jesus, halimbawa, nandito sa atin, ala siya sa prayer garden. Babiyahe pa siya. Limitado yung kanyang physical presence nung siya'y nagkatawang tao. He cannot be at two places in one time. One place at a time lang. Amen po? Pero mapalad yung mga nakasaksi. Nahawakan si Lord. Nakadaupang palad ang Panginoon. Pero, sabi rin ni Jesus, mas mapalad, sabi niya kay Tomas, mas mapalad yung nanampalataya kahit hindi nila nakita. Sino yon? Ikaw at ako. Kasi kahit di pa natin nakikita si Lord sa kanyang face-to-face, we believe He exists and we have put our trust and our confidence in Him. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! So makita natin na bumaba ang Santong Espiritu at mula noon ay sinamahan niya ang mga disipulo. Hanggang sa ang Holy Spirit yung nagtatawag kung sino yung maglilingkod sa Panginoon. Ang Holy Spirit yung nagpapahayo sa mga tao. Ang Holy Spirit ang nagbibigay ng tapang, lakas ng loob, boldness sa mga disipulo so that they can do the works of God. Apart from the Holy Spirit, walang magagawa yung mga disipulo. Di ba mga takot sila? Di ba nagtatago nga sila kasi baka sila na yung huliin after huliin si Jesus. But when the Holy Spirit came and the Holy Spirit filled these disciples with power, nagsimula silang mangaral ng salita ng Diyos. At bumaba ang kapangyarihan ng Santong Espiritu, siya'y nagpapagaling, siya'y nagbabago ng buhay, siya'y gumagawa ng himala. Amen po. At nagpupuspos sa mga lingkod ng Panginoon. Palakpakan nga po natin si Holy Spirit. And until now, we can experience the awesome power of the Holy Spirit. Zechariah 4:6, not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. And the Holy Spirit is available to us all. Amen po? Dito rin sa Book of Acts, makikita natin paano lumaganap yung Ebanghelyo ng Panginoon. Acts 8:4, those who had been scattered preached the word wherever they went.
Ito po yung time na na-persecute yung mga disipulo, especially after the death of the first martyr of the church, si Stephen. Mula po nung siya'y pinatay, binato hanggang mamatay dahil sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, yung mga disipulo ay na-scattered. Dati Jerusalem lang po sila doon lang yung pinaka-headquarters nila, doon lang sila nag-gather. Pero dahil sa persecution, nagpulasan yung mga mananampalataya kung saan sila nakarating. Si Philip nakapunta ng Samaria. Kung saan sila nakarating. Pero ang mahalaga, those who had been scattered, preached the word wherever they went. Kahit sila ay nagpulasan, dala-dala pala nila yung ebanghelyo ng Panginoon. At kung saan sila nakarating, doon nila ipinagpatuloy ang pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya pala lumaganap ang Word of God. Hindi lang sa Jerusalem. Nagsamula sa Jerusalem hanggang sa ma-occupy na yung Judea. And then Philip went to Samaria at kung saan-saan ng lupalop hanggang sa kinausap ng Lord si Pablo. At siya yung nagsimulang mangaral ng Word of God sa mga Gentile nation. Actually, it was Peter who first preached in a Gentile house sa bahay ni Cornelio sa chapter 10. Pero po, ang tinawag na apostle to the Gentile, kasi talagang ang lawig ng kanyang ministry sa bawat bansa sa buong mundo, wala pong iba kundi si Apostol Pablo. At ikinuwento ng 3 beses paano na born again si Apostle Paul, also by the power of the Holy Spirit. Amen po ba? At makikita natin, grabe ang gara ng pagkilos ng Panginoon. Signs, wonders. Alam niyo yun, yung anino lang ni Pedro, anino lang niya. Yung mga tao noon sa Jerusalem, yung mga may sakit, nasa street, nilalagay nila sa kalsada. Lalo't alam nilang dadating si Pedro. Tapos, anino lang ni Pedro, gumagaling yung may sakit. That's the power of the Holy Spirit. Amen? Tapos si Paul, yung kanyang handkerchief, panyo, yung kanyang apron, yung sinuot niya, ipapatong yung cloth na yon sa may sakit, yung may sakit gumagaling. Kasi kung hindi naman punta ni Pablo, no, yung damit niya lang, yung kanyang panyo. At alam niyo po, itong Book of Acts ay hindi nalalayo sa kasaysayan ng GIL Church Worldwide. Palakpakan natin si Lord. 1983, nung simula po akong umattend sa GIL, para lang malaman natin na the Holy Spirit is still at work. Amen? Until now. Hello? Na yung naranasan ng mga disipulo sa Book of Acts, ay nararanasan natin hanggang ngayon. Naranasan ng GIL kahit noon pa. 1983, 10 years old po ako, nag-start kaming umattend sa Arroyo High School. Nung natapos na yung 1990s, doon na namin naranasan yung persecution. Arroyo High School, sinasarado na nila. Hindi na kami pinapapasok. Dati, 3:00, merong divided Bible seminar sa loob. Nakaayos na yung upuan, nakaayos na yung sound system. Dumating po ng mga 1990s, anong oras na sarado pa yung 3:00 na sarado pa rin yung school. Divided Bible Seminars. Naranasan ko pong umattend ng Divided Bible Seminar along UN Avenue. Yung mga teachers nagkalat doon, no? Lalaktang boat kahit walang mikropono. Dahil nag-aalaw, passionate for the Lord. Hanggang sa totally, kasi pagka tatapusin mo na yung seminar, tapos kainan ng merienda, tapos mga 6:00 or 5:30, tsaka kami papapasukin. Pero ganun pa rin, walang umuwi. Amen po? Hanggang sa sinarado na talaga. Hindi na kami pinagbuksan ng Arroyo High School. Kaya nagiging venue namin sa gilid ng Paco Park, Mehan Garden, dyan sa General Luna Street. Tapos, nagamit din namin ng medyo matagal-tagal yung, finance building sa Luneta. Open air yun. So, for so long, ganoon, hanggang sa the Lord gave wisdom to Brother Eddie. Dati kasi ang GIL, dun lang ang Sunday, Arroyo High School. 40 to 60,000 ang umaattend. Nung sinarado yung Arroyo High School, nagbigay ng instructions si Brother Eddie,
pwedeng magkaroon ng Sunday services sa iba't ibang lugar. So, di ba ganun din yung nangyari sa GIL, sa Book of Acts, parang nangyari sa GIL. Amen po? Na nung sinarado yung Arroyo, because of persecution, yung mga GIL people, kung saan sila nakatira, doon nagpunla ng gawain. Nag-start sa Bible study, ang tawag ay Home Church, hanggang sa dumami, hanggang naging mga Sunday services. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. At alam niyo ba, yung himala na naranasan ni Pablo, naranasan din ni Brother Eddie. Narinig ko yung kwento niya. He was in Taiwan, pero siya po ay pasakay na ng eroplano, pabalik na yata ng Pilipinas, nang may lumapit na domestic helper. Sabi niyo, Brother Eddie, buti nabutan kita. Nandun na sa airport. Merong may sakit na kailangan mo ipag-pray, ganyan-ganyan. Alam mo, naisip ni Brother Eddie yung nangyari kay Pablo. Ginawa ni Brother Eddie, dahil hindi na niya pwedeng puntahan, kasi nga, pasakay na ng aeroplano, kinuha niya yung kanyang panyo. Tapos, pinag-pray niya yung panyo. Lord, kung paanong ginawa mo ito, Holy Spirit, kay Pablo, gawin mo rin, Panginoon, because you are no respecter of person. At dahil may pananampalataya ang aking kapatid na ito, manifest your power. Yan, pinag-pray, amen. Tapos, sabi ni Brother Eddie dun sa kapatiran natin, sige, ito yung panyo. Puntahan mo siya, pag-pray mo, at ipatong mo itong panyo sa katawan niyang may sakit. Manalangin kang may pananampalataya at manampalatayang kikilos ang Panginoon. You know what happened? Ganun nga po ginawa ng ating kapatid na yon. Pinag-pray niya sa ospital, yung may sakit, naghihingalo, matindi yung karamdaman. Pero dahil nanalangin may pananampalataya at dahil sa kapangyarihan ng Holy Spirit, gumaling po yung pong pinag-pray niya. At nabuhay at lumakas. Amen po! The power of the Holy Spirit that was present in the times of the disciples is still moving today. Amen po ba? Kailangan lang yung ginawa ng mga disipulo sa Book of Acts, gawin din natin. Amen po? At sigurado, yung manifestation of the power of the Holy Spirit mararanasan. Hindi lang ng mga pastor, hindi lang ng mga leaders of the church, but every believer of the Lord Jesus Christ. Hindi kailangan ng posisyon. Kailangan lang may pananampalataya at totoong tagasunod ng ating Panginoong Yesus. Amen po ba? So, aralin natin, ano ba yung acts ng mga disipulo? At ito ay yung tinatawag na their acts of passion. Ano yung kanilang ginawa, na marubdob nilang ginawa, kung kaya't sinamahan sila ng Santong Espiritu at ginamit sila so mightily to turn their nation upside down for Christ. Gusto nyo yon? Ayan. Now, number 1, kagaya ng binasa natin sa verse 42, sabi diyan, they devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of the bread and to prayer. So, ito po yung 4 na acts of passion ng mga disipulo kung kaya't sila'y sinamahan ng Santong Espiritu at grabe yung pagkilos at paggalaw ng mga panahong yon at kung atin din pong gagawin. We believe, we receive. Amen? We believe we will also experience even greater than ever. Kasi nga, mas malawak yung abot natin ngayon through social media. Amen po? Sa kanila, ano lang din parang individual lang, wala namang mikropono nun. Ngayon, nagtuturo ako ngayon sa inyo, present ako sa mga bahay ng mga nanonood ngayon, di ba? And our God is not limited by distance, space, and even time. Amen po? Andito si Holy Spirit sa ating kalagitnaan. Amen? At naandun din siya. Kasama ng ating mga kapangtirang nanonood, saan man silang lupalop ng daigdig. Basta ba, open yung mind and heart to the reading, to the study of the Word of God. Amen po? So, what are the acts of passion of the disciples kung kaya't ginamit sila ng Holy Spirit so mightily? Number 1, devotion to the apostles' teaching. Sabi ng Acts 2:42, they devoted themselves to the apostles' teaching. Ang keyword dito ay devoted. Sabi niyo po, devoted.
So, meron silang devotion to the apostles' teaching. Pag sinabing devotion, at lahat po ng katangiang ito, merong salitang devoted, devotion, ibig sabihin may dedication. Sabi niyo po, dedication, commitment, consecration, enthusiasm. So, ito ibig sabihin ng devotion. Hindi sila napipilitan. Hindi sila half-hearted. Hindi sila para lang masabing andoon. Kundi there was fire in their hearts. There was commitment. They'll do everything makasama lang. Amen po? They have enthusiasm, may saya, may galak, may sigla. Amen po? They have such kind of attitude. Alam nyo, ganito rin kami nun sa Arroyo eh. Ang Arroyo po ay open air. Ngayon, meron na kasing bubong sila eh. Pero nung panahon yun, mga 80s, 90s, alang bubong. Pag umulan, lalabas lang namin yung payong. Kung walang payong, gigilid para makasilong. Pero walang uuwi. Ibang, makulimlim, wag na nga akong pupunta. Walang ganon. Diba? Kasi noon walang option eh, online or on-site. Walang option. Pag absent ka doon, absent ka. Amen po? Kasi hindi siya televised, nire-record lang siya pa, saka ipapalabas. Pero yung actual, wala na. Pero grabe yung presence talaga ng Holy Spirit. Talagang yung mga tao, no, alas 3, pero alis kami ng bahay, mga 2:30. Uwi kami mga alas 11, alas 11:30. Ala naman kami binabaon. Nagbabaon ba kami? Hindi, doon kami bumibili. Mga sago-sago, banana Q, yan. Kadala, hindi naman kami nagsawa sa banana Q. Lagi yun yung merienda namin. Oo, kasi ang saya ng presence ng Lord eh. Tapos pupunta kang masigla. Tapos alam niyo pag uwian, grabe ang sikip. Pero walang nagtutulakan. Talagang yung lakad namin napaka full of patience, full of joy, nagchichika-chikahan. Amen po, kasi grabe yung presensya ng Panginoon. Walang excuse. Muulan, di na lang ako attend. Tapos yung, uulan, no? Grabe pag umulan, talagang ulan. May times, pag nag-pray si Brother Eddie, hinto yung ulan. Pero may times na hindi hinto yung ulan. Di basta kami. Pero laging pinag-pray, Lord, walang magkakasakit bukas. Lunes ka na bukasan eh. Tatanda ko, wala akong time na Sunday, nandun kami nabasa ng ulan, Lunes, absent ako sa school kasi may sakit. Wala pong ganung nangyari. Nababasa yung sapatos ko. Tingnan, nagbabaha dun sa sa quadrangle. Pero hindi nasisira yung sapatos ko. Amen po? Grabe yung protection ng Lord. Grabe yung kanyang pagkilos. Kasi nga naman, ganun yung devotion ng mga GL people noon. Mga kapatid, yun yung gayahin natin. Hindi yung, kung uulan, dinala ko atin, manonood na lang ako. Tabahin na lang ako. Alam nyo, God rewards our every effort. Less po ang effort pag sa bahay lang. Eh. Tama? Tapos madidistract ka pa. Pero yung magbibihis ka, magayos ka, tapos may dala ka pang offering, dahil we should not go to the church empty-handed, di ba? May pamasahe ka, pag nagutom ka pa, magkakain pa kayo sa labas. Yung effort na yon, yun yung sinusuklian ng Panginoon eh. Amen po ba? Amen po ba? Sa panahon ngayon, wag talaga tayong tamad. Wag talaga tayong yung convenience lang tayo after. Dahil God is not after our convenience, our comfort. Gusto ng Lord makita yung nilalabanan natin yung katamaran, yung nilalabanan natin yung sama ng pakiramdam. Alam niyo po, ikaw ako kaninang umaga. Ako napansin nila. Ang sakit po ng tuhod ko, ito oh. Pero thank God, wala na ngayon. Palakpakan po natin ng Lord. Kasi kung magpapatalo tayo sa sakit, sa karamdaman, talo tayo. Yes, there are times na we need to take some rest, pero iba pa rin yung may drive ka. Hindi, Lord, kahit masakit, aattend ako. Amen po. At nakikita yun ni God. Yun yung devotion. Amen po. Na kahit may babayaran kang presyo, physically, mentally, financially, go ka lang kasi mas mahal mo ang Diyos kaysa sa anumang bagay sa mundong ito. Amen po ba?
And what were they devoted to? Number one, they were devoted to the apostles' teaching. Gustong-gusto nilang nakikinig ng pangangaral ng Word of God. Noon kasi wala pang Bible. Ang scriptures available lang sa synagogue. Sa sinagoga. Ano yun mga parang maliliit na chapel na mga Hudyo usually yung pupunta, pero rin namang Gentiles, babasahin lang nila yung Old Testament manuscripts, yung mga nirorolyo, yung unang panahon, yung nirorolyo. Ganon ang binabasa. Wala silang copy sa bahay. Kaya pupunta sila sa temple courts, pupunta sila, talagang dinadayo nila yung church, yung temple, yung synagogue. Dadayuhin nila, aalis sila ng bahay nila para pumunta doon. Makikinig lang. Amen po. At di sila napagod. Hindi nila yun. Hindi nila pinanghinayangan yung oras at panahon, yung lakas. Kasi mas mahal nila ang Diyos kaysa sa sarili nilang comfort. Amen po. Those were their attitude. Kaya naman si God, marunong maggantimpala, ganun din yung pagkilo sa kanila. Lagi namin pinasabi nung Arroyo days. Kasi grabe talaga nun Papasok ka pa lang, ramdam mo na yung galak, tapos kakamen ka ng mga ushers, magkabilang side yon. Minsan, pag lalabas ako, kasi sa labas yung bilihan ng barbecue, banana queue. Kahit pumasok na ako, kakamen na naman ako. Kaya gagawin ko na sa kilid. Okay na po, nakamay na ako kanina. Kasi napakasipag ng mga ushers, kakakamay. At hindi lang basta kumakamay. Banaag yung saya, banaag yung sigla. Amen po. That was their attitude during those times. No wonder si Lord, grabe kumilos. Nakadepende yon sa ating effort. Amen po ba? Yung talagang kanukano ni Pastor Joey, witness ako dun Di tapos na yung kainan. Yung mga sound system, tinotono pa lang. Wow. Yung mga gitara, yung bass, gitar, yung drums, yung mga tao nagpapalakpakan na, parang, sige na, ngayon na. Even po, siguro si God, grabe yung galak din noon. Kaya kahit hindi pa nag-pray si Brother Eddie, pero nang gumagaling. May mga patotoo, papasok pa lang sila, gumagaling na sila because of the awesome presence of the Lord. At hindi siya bababa. Grabe yung gutom at uhaw ng mga mananampalataya nung panahon yun. Ang tanong, ganun pa rin ba tayo? Diba? Ganun pa rin ba? 2 hours na, nainip na Pero yan, stress, trip. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O sige, sabihin na natin 10. 7 hours, nasa Arroyo High School kami. 7 hours. 10 years old ako. Yung bunso namin, 6 years old. Hindi kami kailanman nainip. Praise and worship, 1 hour. Dito, 30 minutes. 1 oras, praise and worship. Victory, gano'n din kahaba. Pero walang nag-uuwian hanggat hindi tapos. Walang sumisilip. Sino yung magtuturo? Mga bago, ganyan. Brother Eddie, hindi pa si Brother Eddie, hindi nakuhatin. Kahit sino magturo, kahit sinong magpatong ng kamay pag anointing oil, kasi nakafocus kay Lord. Amen po, ganun sila ka-devoted. Ang tanong, ganun pa rin ba tayo? Makita ng Lord, maramdaman ng Panginoon na ganun tayo kaalab na makinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. Pag umahaba, huwag kayong mainip. Nababasa kaya ng Lord yung isip nyo, Pastora talaga, ito pa magtuturo, ang tagal-tagal ito magturo. Kita yan ng Lord. Nababasa niya yan. Kaya since nandito na kayo, Lord, tawa mo yung puso ko, kahit si Pastora magtuturo, mahaba yan sigurado. Okay lang, Lord, basta nakafocus ako kahit sa iyo. Nababasa ng Lord ang puso natin. We cannot mock God. Hindi natin pwedeng dayain ng Panginoon. Total, pumunta na rin kayo, make sure na all throughout the service na bigyan natin ng kaluguran ng Panginoon.
Amen po. Palakpakan natin si Lord. Sabi ng Amplified Version ng 2 Timothy 2:15, study and do your best to present yourself to God approved. A workman tested by trial who has no reason to be ashamed, accurately handling and skillfully teaching the word of truth. Isa pa pong bagay sa mga disipulo, no? In Arroyo High School, hindi nahihiyang mag-share ng gospel. Yung kwento nga ni Pastor Noel Kasimpoy, nung Wednesday, 'di ba? Na katatapos lang ng service sa Arroyo. Pag-uusapan pa nila ng nasa jeep, parang hindi siya umattend. Kasi grabe yung galak. Yung alam mo yung pagkain na sobra kang nasarapan, kinakwento mo ng sarap talaga dun. Ang lasa-lasa talaga nung yung sobra kang natuwa at sobra kang nabusog. Kaya kahit paulit-ulit ikukwento mo ng ikukwento, hindi ka nahihiya. Kasi totoo yung naramdaman at naranasan mo. At dapat may ganun tayong passion for the Word of God. Salita ng Lord ito. Amen? It is not the words of men, it is the Word of God. At kailangan hindi tayo mapagod, magsawang basahin ito, aralin ito. At lalo na't isa pamuhay ito. Amen po? Dadal ko talaga, no? Okay, number 2, devotion to the fellowship. Acts 2:42, and to the fellowship. So they devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship. So, kahit tapos na yung Word of God, di pa sila nag-uuwian. Diretso sa bahay nila. Verse 46 ng Acts chapter 2, every day, sabi nyo, every day, they continued to meet together in the temple courts. Every day. Di sila nagsasawa. Ikaw ba? Ilang beses ka umaten sa isang linggo? Sunday, Pastora. Saya pa no? Sunday. Meron po tayong Monday, prayer meeting, online. Meron tayong Thursday, dito, face-to-face, and online. Meron din tayong Don't Watch every Saturday, alas 5 ng umaga. So, wag lang tayong Sunday. Amen? Meron din tayong mga Bible study. Baka may malapit sa inyo. Doon sa... Diyan. Kay Mami Sen, pagkalinggo, minsan. Kung kayo po malapit yan sa Estrada, sa Domus, meron po tayo dyan, alas 8 ng gabi, kada linggo. Wow! Praise God. Kung gusto nyo naman, Pastora, sa bahay ko, gusto ko magka-Bible study, kausapin nyo kami, pupuntahan namin kayo. Amen? Kasi dapat araw-araw. Hindi ba sila nagsawa pas? Bakit sila magsasawa? Everyday bumaba ang presensya ng Lord. Nagpapalakas siya, nagpapagaling, nagpupuno ng kagalakan, kapayapaan sa mundong ito na very toxic, puro negative, puro pangit yung mga naririnig mo. Ay, maganda nga mag-dwell na lang tayo sa salita ng Lord. Gaganda pa tayo. Amen? Mawala yung mga wrinkles. Mapupuno tayo ng kapayapaan at kapanatagan. Sabi nga ni Brother Eddie, magbalay-balentong man ang mga planeta sa Milky Way Galaxy. Pag nasa iyo ang presensya ng Lord, kampante ka all throughout. Amen po? Palakpakan nga natin ng Lord. Tignan mo yung katabi mo. Pagsasawaan mo ba yung makita? Malalayo yung bahay natin no? Tuwing linggo lang tayo nagkikita-kita. Tapos ayaw mo pang makita. Every Sunday, let's meet here together. Amen po. And then, let's enjoy fellowshipping. Diba? Wag Zimbabwe. Alam niyo Zimbabwe? Zimbabwe. May mga groupings tayo. Yung meron kayong kachika dito, may dabarkads kayo dito. Kung may dabarkada kayo, kabarkada kayo. Sa trabaho, sa school, sa kapitbahay nyo, may kamarites kayo doon. Dito sa church, magkaroon kayo ng double cards. Tapos mag-gather kayo, no? Invite nyo kami, pwede rin. Let's fellowship with one another kasi tayo magkakapatid sa Panginoon. Pwede nyo ako invite na. Kaya nga, every Tuesday kasi, inalat ko yung Tuesday night para sa house visitation. So, wala nang napuntahan na ng bata lahat. Gusto nyo mapuntahan kung bahay nyo, sabihin nyo lang, andyan si Sister Shine.
Shrine Kaway-Kaway. Yan. Nasa likod siya. Kung gusto nyo nang mapuntahan ko kayo, mapuntahan namin kayo sa bahay nyo, yan, lapit kayo kay Shrine. Siya yung nagniningning. Shrine. Let's fellowship. Amen po? Amen po? Yan. Pangatlo, ay teka muna, Hebrews 10:25, let us not give up meeting together as some are in the habit of doing, but let us encourage one another and all the more as you see the day approaching. Malapit ang dumating si Lord. Kaya huwag tayong magkasawaan. Kasi hanggang langit tayo magkakabuddies. Amen? Buddy-buddy tayo hanggang langit. Kaya let's enjoy the presence of one another. Sabi mo nga sa katabi mo, buti na lang andito ka. Sa linggo ulit, ha? Anong sagot? Amen! Titignan ko attendance nyo, ha? Ikatlo, devotion to the breaking of bread. Sabi ng 2:42, to the breaking of bread. Sabi din ng verse 46, they broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. So ano yung breaking of bread? So hindi lang ito kakainan sila, hindi lang ito eating fellowship. Breaking of the bread speaks about the life, the death, the burial, and the resurrection of the Lord Jesus Christ. So, ibig sabihin, sobra silang devoted into reading, into studying the life, the story, the preaching, the teaching of the Lord Jesus Christ. Na-invest na kung sino-sinong minamarites nila, alam mo yung latest na balita, ay wala na pala si ganito, si ganyan. Kaya sa inyo, pag-usapan natin si Jesus. Amen po? Dito sila devoted. Lalo na siguro yung hindi nila na-meet si Lord. Ano ba yung tsura ni Lord? Sayang kasi hindi ko siya nakita eh. Imagine niyo yun yung chika nila. Ay, si Jesus, naku, tingin pa lang niya. Matatouch ka na eh. Kasi yung look niya with love, with compassion, with concern. Talaga, ano yung tsura ng mata niya? Ay, grabe yung mata niya. Talaga, siguro ganun yung magkwentuhan nila. O ano sabi nyo, di ba lagi nyo kasama si Lord? Oo, lalo na si Peter, James, and John. Yang tatlong yan, kung saan si Jesus, nandun yung tatlong yan. Maraming himala, silang yung nakasaksi. Kasi sila yung laging sinasama ni Lord. Lalo na nung transfiguration, naku, nakita nila the Lord Jesus in His glory. Tapos dumating si Moses. For sure, kinakwentuhan nila yun habang nagkakainan sila. Amen po? At yun yung paraan at dahilan. Kasi alam nyo, si Holy Spirit, kaya siya nandito to give glory kay Jesus. Kaya kung ang topic natin ay si Jesus, para mong minamagnet yung presence, yung power ng Holy Spirit. Kasi you're talking about Jesus. And where the Spirit of the Lord is, andyan yung lahat ng uri ng himala, biyaya at pagpapala. Pag na-attract mo yung presensya ng Lord, para mo na rin na-attract yung grocery ng kalangitan. Yung landers ng langit. SNR. Ibubuo sa'yo ng Panginoon kasi the Holy Spirit is here to give glory kay Jesus. Amen po? Kaya let Jesus be the topic of our conversation. Hindi kung sino-sinong marites yan. Pag-uusapan, artista, ng mga ganyan. Wala naman yan magandang bearing, no? Pero when we talk about Jesus, our faith will soar higher. We will see God bigger than the totality of our problems. Amen po? Mas makikita natin yung kapangyarihan ng Lord kaysa yung ating kakarampot na problema. God becomes bigger and bigger. Our problems and trials and tests will become smaller and smaller. Hanggang sa pipitikin mo na lang siya. Because of the faith that you have in Jesus. Amen po? Palakpakan natin si Lord. Kaya may pagkain o wala, magagather sila talking about Jesus. And the Holy Spirit will manifest His power, His presence. Sabi ng 2 Corinthians 2:11, for whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Pag pinag-uusapan nila yung pagdating ng Panginoon. Diba nakaka-excite yun? Pag dumating si Lord. Sabi ng 1 Thessalonians 4 verse 18, encourage one another with these words. Ano yung with these words? About the second coming of Jesus. It will be a great source of encouragement, inspiration.
na this world has nothing as compared to the glorious eternity we will be spending with Jesus kung manatili tayong tapat hanggang wakas. Amen po ba? Palakpakan natin ang Lord. And then, another and last act of passion of the disciples, they were devoted to prayer. Lagi silang nagpe-pray. Hindi sila napapagod mag-pray. Hindi boredom sa kanila ang prayer. Amen po? Yun yung isang bagay na they look forward to doing. Kwento si Pastor Joey nung nagturo siya a few Wednesdays ago, na ang Book of Luke, dito sinalamin yung prayer life ni Jesus. And the writer of the Book of Luke and the Book of Acts is one and the same. Si Lucas, si Luke, the physician. Kaya may Saint Luke eh. Kasi si Luke na sumulat ng Luke ay isang doktor. Siya rin ang nagsulat ng Book of Acts. Kung sabi ni Pastor Joey, ang Book of Luke ay kinukwento yung prayer life ni Jesus. Ang Book of Acts, kinukwento naman niya yung prayer life ng mga disciple. May persecution, magpe-pray. Kailangan ng wisdom, instruction, magpe-pray. Merong pinagdadaan ng mabigat, magpe-pray. Nakulong si Pedro at kinabukasan ay pwedeng pugutan ng ulo, nag-pray yung mga disipulo. The prayer life of the disciples, of the believers, ay masyadong inexposed dito sa Book of Acts. And if we will do just what they did, kung tayo rin ay magiging prayerful, we will develop our prayer life individually and corporately, family rin, grabe yung magiging pagkilos ng Lord. Kasi God works in an ascending manner. Grabe yung pagkilos ng Lord sa Book of Acts. Basahin nyo po, try nyo. 28 chapters siya. Tama ba? 28 chapters siya. Lalo yung mga unang part. Grabe yung pagkilos. Mamamangha ka. Grabe talaga yung pagkilos ng Holy Spirit. And then, may promise si God na He can do it again. Even on a higher level. Nagaanap lang ang Lord na mga katulad ng mga disipulo noon who are devoted to the apostles' teaching, devoted to fellowship, devoted to the breaking of bread, and devoted to prayer. At nakahanda si Holy Spirit. Gawin ulit yung ginawa niya noon. And greater than before. Amen po ba? Amen po ba? Sabi ng Acts 4:31, after they prayed, ito po yung first instance that the church was persecuted. Kasi ito yung time na pinagaling ng Diyos through John and Peter, yung lalaking lame sa Beautiful Gate. So, nagkaroon na interrogation. Totoo bang ikaw ay pinanganak na lumpo? Opo. Sigurado ka? Ayaw maniwala ng mga religious people eh. Ang dami nang naniniwala. Tapos ang sinasabi pa ni Peter and John, si Jesus ay nabuhay na maguli. At siya yung Messiah. Hindi yun matanggap ng mga religious people. Tapos nag-meet yung mga religious people. Anong gagawin natin sa mga taong ito? Di ba natin ito pwedeng ikulong eh? Ay, pagkawalan na natin, pero pagbawalan natin. O kinausap nila si Peter and John. Okay, pawawalan namin kayo, pero wag na kayong mangaral patungkol sa pangalang ito. Patungkol daw kay Jesus. Pero anong sagot ni Pedro at ni Juan? Sige nga, kayo magsabi kung sinong masusundin namin. Utos nyo o utos ng Diyos? So, pinakawalan sila. But they gathered again together and they prayed. Asking God, Lord, give us courage and boldness. This thing will not stop us from declaring the gospel of the Lord Jesus Christ. At ang sabi ng Acts 4:31, after they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. Sino ba naman di matatakot pagbawalan ka ng gobyerno? Diba? Pero hindi. Ginawa nila, nag-pray. At nung sila'y nag-pray, sila'y pinuspos ng kapangyarihan ng Panginoon, mas natakot sila sa Diyos. Pag di sila sumunod, kaysa sa takot na gawa nito mga religious people and even the government. For it is better to obey God rather than men. Amen po ba? So walang nakapigil sa mga disipulo. Yun yung first persecution. Nasundan po yun nung pinatay nga po si Stephen. So they were scattered, pero kung saan sila nakarating, tinuloy nila yung pangangaral ng salita ng Diyos. Hanggang sa nakarating sa Rome, sa Ephesus,
sa Thessalonica, sa Galatia, sa Colossae, at sa lahat ng lupain sa Philippi, sa Macedonia, kahit saang lupalop ng daigdig, hanggat may mga Kristiyanong devoted to the apostles' teaching, to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer, hanggat may ganong mga disipulo, tuloy-tuloy ang pagkilos ng banal na Santong Espiritu. Amen po ba? At nasa atin na ngayon ang baton. Itutuloy ba natin yung sinimula nila? So in conclusion, the book of Acts did not end in the times of the apostles because the Holy Spirit continues to act in our time. Alam niyo lahat ng pastor ngayon, nagbo-birthday na ng senior. We need fresh blood. We need new leaders, new workers, new disciples. Kasi nakahanda pa rin ang Holy Spirit na magbuhos ng kanyang kapangyarihan. Bring your children, bring your young men and women. Sila rin yung magsimulang mag-umapoy para sa Panginoon. Total prophecy yan eh. In these last days, ang mas matinding paggamit ng Lord, mga kabataan. Kaya bring your children to church. Bahay pa lang, ihanda nyo na yung isip nila, anak. Ang dami mong pwedeng gawin para kay Jesus. Ako, may edad na ako, anak. Mabibilang na lang. At yung aking taon, at yung lakas mo, hindi na kasing lakas kagaya dati, pero ikaw, anak, pwede kang maglingkod sa Panginoon habang bata ka. Talunin mo ako, anak. Kasi late na akong na-born again. Ikaw, bata ka pa lang. Born again ka na, anak. Dire-diretso mo lang, anak. Amen po ba? Mas mahaba pa yung life nila kaysa sa atin. Amen po? Pero let it start from them. Huwag nyo na lang silang tignan na bata, malikot, makulit. Ganun talaga eh, bata nga eh. Pero pag na-touch sila ng love ng Lord, yung pagka-campsite, no, di ko pa, naranasan ko siya dun sa, sa Sampaloc. Yung bata, tumba siyang, straight. Dito hindi ko naranasan eh. Yung Manilayan sa kong bata dun sa Sampaloc. Talagang diretsong tumbo. Alang, sarap lang. Diba? Kasi mas closer si God sa mga bata dahil innocence pa sila eh, no? Kaya dalhin natin yung mga bata sa church. Nakaseparate naman sila eh. Let them enjoy even in their young age, na masayang mag-aral ng Bible, na mabait si Jesus, kamangha-mangha si Jesus gumagawa ng himala, bumubuhay ng patay, nakakapagpagaling. Alam niyo bang first miracle na pinagawa ng Lord sa akin? I was grade 6. Yung kaklase ko, sinakitan ng tiyan. 6 years old ako, grade 6 ako. So I was 12. So may classmate ako. Sabi niya, sakit. Sabi niya, anong nangyari sa'yo? Sakit ng tiyan ko siya. Sabi niya, gusto mo mag-pray kita? Sige, mag-pray mo ka. Alam niyo, nag-hura ba ka rin siya? Ginaya ko pa nun si Brother Edith. Grade 6 ako. Ginaya ko, Lord, magaling mo siya. Alam mo, thank God talaga. After ko siya ipag-pray, gumaling siya. Thank you, Lord. Diba? Buhay ang Diyos. Amen? And let the little children realize the power of our God. Para bata pa lang, kay Lord na sila. At kahit anong contamination ng mundong ito na try to infiltrate in them, hindi yun gagana. Kasi maliit pa lang, na-shield na sila ng power ng Word of God. Ang pray ko nga kay Lord, wala akong anak. Kaya ako na yung dulo. Although may mga pamangkin ako, iba naman yun. Kaya ako, Lord, ubusin mo na ako. Ubusin mo yung lakas ko, lahat ng meron na. Ubusin mo. Babayin mo buhay ko. Para I can serve you more. Kasi I am the last hooray of my lineage. Ala kong lineage. Amen po? Spiritually yan, meron. Pero physical, ala kong lineage. Kaya Lord, exhaust me to the fullest. Kahit saan. Kahit saan. Kahit ano. Pagawa mo, Lord. Basta gamitin mo ako to the max for your glory. Amen po? If you are praying such kind of prayer, how will God say no? Eh naghahanap nga ang Lord ng mga
vehicle, ng mga vessels to use. Lalo na kung i-offer mo yung sarili. Amen po? We just need to be passionate like the apostles, and the Holy Spirit will act accordingly. So gusto ko lang itong basahin. Ito yung mensahe ni Pedro sa bahagi ng kanyang first ever evangelistic message. Acts 2:17 and 21, in the last day, says God, I will pour out my spirit on all people. Ito ay galing sa Joel, Book of Joel. Kinote ni Peter sa kanyang evangelistic message. In the last day, says God, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams. And everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Alam niyo yon, sa sobrang power ng Holy Spirit, babanggitin lang nila yung pangalang Jesus, maliligtas na sila. Because of the awesome presence and power of the Holy Spirit. Ganun lang kasimple. Pero nakasalalay yan sa mga mananampalataya. If we will do our part, the Holy Spirit will respond accordingly. And there will be a tremendous move of the Holy Spirit with signs, wonders, and miracles, with harvest never before experienced by the Church of the Living God. So saan ang simula? Turo mo yung sarili mo. Sa akin. Turo mo rin yung katabi mo. Sa iyo. Huwag na tayong magintayan. Tayo mismo magpaapoy sa ating Panginoon. Amen po ba? And let us live a life with passionate love for God. Na Lord, kailangan kang makilala ng mga taong ito. Kailangan maranasan nila na walang ibang Diyos kundi ikaw. Kailangan maranasan nila yung pag-ibig mo. Para wala na silang hahanapin pang iba. Kasi ikaw lang, kumpleto na. Amen po ba? And God will answer your prayer. Kasi yun din naman ang gusto niya. That none should perish, but that all should come to repentance. Amen po? Let's be volunteers. Let's be people of passion for the Lord and for the ministry that was entrusted to us by the Holy Spirit. Say yes to God, and the rest will follow. Amen po?